sa bulwagang pambalitaan ng GYRT, Radyo Talisay, tinig ng sangkatauhan, naglilingkod para sa bayan. Magandang araw sa aming mga tagapakinig. Ngayon ay Martes 15 ng Abril taong 2025. Para sa ulo ng mga nagbabagang balita, aksidente sa Southport Property, isang estudyanteng siklista patay. Talisay City College nagbukas ng mga bagong kurso. 127th anniversary ng 4 Linus Brothers kinunita. POSC 2025 ng Talisay City College ROTC Unit. Malaking sunog sa Talisay City, nagsanhi ng matinding pinsala. Mula sa tahanan ng Radyo Talisay, ako ang inyong likod, Camille Intia. Anong mga oras at panahon? Ito ang Radyo Talisay. Unang-una, bagong-bago sa inyong mga radyo. Mula sa Talisay City, sumasay papawid sa mong sulok ng daigdig. Pinabago, pinalakas, GYRT, Radyo Talisay. 5 minutong makalipas sa mga oras na ito. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Commission on Higher Education, membro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa balitang lokal, narito sa John Chris Orungan. John Chris, ibalita mo. Magandang umaga po. Isang malungkot na balita ang hatid namin mula sa Cebu. Isang aksidente sa bisikleta ang nauwi sa isang malagim na trahedya sa Southwood Property malapit sa City de Marie kaninang hapon. Ang biktima ay si Leslie Chavez, isang estudyante mula sa ikapitong baitang ng Divino Amor Academy. Ayon sa mga saksi, habang binabaybay ni Les Paul ang kalsada, masyado niyang pinigilan ang preno ng bisikleta dahilan upang mawalan siya ng kontrol. Dahil dito, siya ay nahulog at tumama sa kalsada na nagresulta ng malubhang internal bleeding. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga responder, dinala agad si Les Paul sa ospital sa pamamagitan ng ambulansya. Subalit sa kabila ng mga pagsisikap ng mga medikal na tauhan, pumanaw siya ilang sandali matapos ang aksidente. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng kalungkutan hindi lamang sa pamilya ni Les Paul kundi pati na rin sa komunidad ng Divino Amor Academy. Pinayuhan ng mga otoridad ang mga nagbibisikleta, lalo na ang mga kabataan na maging maingat at yaking maayos ang kanilang mga bisikleta bago lumabas sa kalsada. Ito po si John Chris Orungan, nag-uulat mula sa DYRT Radyo Talisay. Balik sa iyo, Camille. Maraming salamat, John Chris Orungan ng Radyo Talisay. Para sa balitang pampaaralan, narito si Kate Ramzel Kakilala. Kate, ibalita mo. Talisay City College magbubukas ng bagong kurso. Ngayong darating na school year, magbubukas ang Talisay City College ng mga bagong kurso para sa kanilang mga estudyante. Kabilang dito ang Political Science, Entrepreneurship at Tourism na mga programang inaasahang magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga mag-aaral. Ayon sa administrasyon ng Talisay City College, layunin ng hakbang na ito na palakasin ang kakayahan ng mga estudyante sa larangan ng pamahalaan, negosyo at turismo. Suportado naman ito ng mga mag-aaral at guro. Habang patuloy na isinusulong ang pagkakaroon ng sapat na pasilidad at pondo para sa mga bagong programa. Para sa iba pang updates tungkol sa bagong kurso ng Talisay City College, manatiling nakatutok. Ako si Kate Kakilala mula DYRT Nagbabalita. Balik sa'yo, Camille. Maraming salamat, Kate, ng Radyo Talisay. Para naman sa balitang Talisay Lights, narito si Carl Albinario. Carl, ibalita mo. Nandito ako ngayon upang ibahagi ang mga kaganapan na ginanap kamakailan lang sa Talisay City College. Noong Abril 2025, isang makasaysayang selebrasyon ang idinaos ng Talisay City College bilang panggunita sa ika-127 anibersaryo ng kabayanihan ng 4 Alineo Brothers. Pinangunahan ito ng Talisay City Government, Talisay City College at Cultural Affairs Office. Binigyang pugay sa programang ito ang sakripisyo ng magkakapatid na sina Felix, Hilario, Potenciano at Sulpicio Alineo na nag-uwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bayan.
Ang tema ng selebrasyon na ito ay Creating Valor, Local Heroes Inspiring the Youth Through Education. Layunin ito na hikayatin ang mga kabataan na pahalagahan ang kasaysayan at magbahagi sa bayan. Ilan sa mga naging bahagi ng seremonya na ito ay ang gun salute bilang panggalang sa mga bayani, breath-laying ceremony at mga makabuluhang mensahe mula sa leader ng lungsod at ng paaralan. Nagbigay buhay din sa okasyon na ito ang TCC Performing Arts, Balut Dance Company at TCC Choral sa pamamagitan ng kanilang makukulay na pagtatanghal. Ang matagumpay na pagdiriwang ay pinangunahan ng Cultural Affairs Office sa pamumuno ni Dr. Rachel N. Bacalde. Ang selebrasyon na ito ay paalala na ang kabayanihan ay hindi lamang bahagi ng nakaraan. Ito ay buhay na inspirasyon para sa kinabukasan at kasalukuyan. Maraming salamat, Carlo Leonardo ng Radyo Talisa. Para sa Balitang Pamparalan, POSC 2025 ng Talisay City College RTZ Unit. Ginanap sa Talisay City Hall ang Presentation of Sponsors and Escorts o POSC 2025 ng Talisay City College RTZ Unit noong ika-29 ng Marso taong 2025 mula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Pinangunahan ng Corps Commander ng Talisay City College RTZ Unit na si Cadet Colonel J. Johnson T. Basalong kaganapang ito. Nandoon rin sina Dr. Rachel N. Bacaldos, Honorable Benji A. Cabigas, mga guro, mga mag-aaral, mga magulang ng mga kadete at mga bisita na nakilahok rin sa pantimpalak na ito. Layunin ng okasyong ito na may ipakita o may pamalas ang kakayahan ng mga mag-aaral na may katarungan at disiplina. Ito rin ang sumisimbolo ng pagmamahal sa bayan. Camille Intia, nag-uulat, Radyo Talisay. Ang daming schoolworks! Sakit na ng ulo ko! Wala pa akong tulog! Wala pa akong kain! Anong gagawin ko? Huwag kang matakot. Nandito ako. Ayon sa WHO, halos 73% ang nakakaranas ng pressure sa pag-aaral. Di ka nag-iisa. Nandito ako. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng World Health Organization at ng himpilang ito. Para naman sa balitang lokal, narito si Marjon Cantila. Marjon, ibalita mo. Sunog sa pampublikong merkado ng Talisay City, Cebu nagsanhi ng matinding problema. Talisay City, Cebu, isang malaking sunog ang sumiklab sa pampublikong palengke ng Tabunok, Talisay City itong Martes ng gabi, Abril 2, na nagdulot ng matinding pinsala sa mga tindahan at kabuhayan ng mga negosyante. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsimula ang sunog bandang alas 10 ng gabi at umaabot sa ikalawang alarma bago ito tuluyang napula. Matapos ang 3 oras, tinataya ang aabot sa milyong piso ang halaga ng mga ari-ariang natupok. Kabilang na dito ang matindahan ng prutas, damit at dry goods. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente, ngunit maraming negosyante ang nawala ng puhunan. Ayon sa inisyal na investigasyon, posibleng electrical overload ang naging sanhi ng sunog. Samantala, nangako naman ang lokal na pamahalaan ng Talisay City ng agarang tulong sa mga apektadong negosyante upang matulungan silang makabangon. Para sa iba pang balita at updates, manatiling nakatutok sa aming ulat. Ako si Marjon Cantila, nagbabalita, DYRT, Radyo Talisay. Balik sa iyo, Camille. Naghahanap ka ba ng paralang abot kaya ni kalidad at tunay na para sa bayan? Halina, tuklasin ang Talisay City College, tahanan ng mga eskolar ng bayan. Dito, binibigyan namin ng pagkakataon ng bawat kabataan na makamit ang kanilang mga pangarap. May mga kursong aabot sa mga pangarap mo, edukasyon, teknolohiya, negosyo at marami pang iba, gamit ang makabagong pasilidad at mga gurong tunay na alagad ng serbisyo. Sigurado handa kang umarap sa mundo. Dito, nag-uumisa ang kinabukasan mo. Ako si Marjon Cantila, nagbabalita, DYRT, Radyo Talisay. Balik sa iyo, Camille. Maraming salamat, Marjon Cantila ng Radyo Talisay. Para naman sa segment na purong katatawanan, tsikahan at katarantaduhan, narito sina Ma'am Shiat Nakshi, mga Beshis, ichika mo!
Magandang hapon mga momshi at nagbabalik po ang ating afternoon noontime show, ang Balitang Ina. At welcome po sa ating afternoon chikahan about sa ating mga mommies at ilaw ng tahanan. Ako po si Momshi, ang ultimate beshi ng bayan. So yun na nga mga momshi, alam na naman natin siguro kung gaano tayong mga Pilipino mag-celebrate lalo-lalo na kung holidays. Especially pag Christmas, New Year, at lalong-lalo na pag may handaan. At pag may handaan, may momshi talagang maaasahan. Dahil di lang sila ang tagalinis, tagahanda, sila din ang tagaluto. Kaya nga sila ay binansagang Mapagalingang ina. Yes, momshi. Minsan din lalong-lalo na pag ang mga mister natin ay may kainuman with their barkadas. Ang mga momshi ang nagluluto para sa kanilang pampulutan. Kaya naman sila ay certified Pulutang ina. So yun na nga mga momshi, ang balitang news natin today ay tungkol sa National Celebration ng Women's Month. Women's Month? Ha ha ha! Funny, funny, funny! Very, very, very! Ha ha ha! Kung saan ito ay pinagdiriwang sa saan mang sulok ng bansa. Kahit dito nga sa TCC, ipinagdiriwang din ito. Siyang tunay, momshi. Yes, mga momshies. At yun na nga, kung saan tuwing Huwebes at Biyernes ay hinihikayat ng eskwelahan na magsuot ng kulay lila sa buong buwan ng Marso. Ito ay handog po sa ating mga kasamang mga kababaihan dahil po hindi madali ang kanilang papel sa institusyon ito. Sila po ay naging key upang tayo ay matuto, lumago, at maging mas mahusay sa larangan na ating nais marating sa buhay. Kaya naman, sila ay Kirang ina. dahil sa ating ina, guro, female staffs from different sectors at sa lahat ng mga kababaihan sa larangan ng pagunlad, sila ay subok na Hardworking ina. nakakatuwa talaga ang mga momshi. Chino? Yes, Momshi. Pero yun na nga, wala na naman tayong oras, momshi. Kaya nga, Nakshi, ang liit ng oras natin So ulit, ako nga pala si Momshi, ang mema at beshi ng bayan na nag-iiwan ng salitang ang ilaw ng tahanan ay ang beshi ng bayan. Ito po ang Balitang ina. At sa mga hindi pa po nakakapanood ng latest Balitang Ina episodes, mapapanood po ito sa Balitang ina nyo rin. Maraming salamat, mga beshies. Narito ang ilang minutong pagbabalita sa istasyong di lamang maghahatid ng balitang sariwa, kundi ang mga balitang tumatatak din sa inyong mga puso at diwa. Muli ako ang inyong lingkod, Camille Intia, Radio Talisay.